Hello mga ka-success! This is Master JC with another episode ng ating podcast, ang Law of Giving Challenge. At of course, inaabangan nyo na siguro ano naman ang big giveaway natin through our special guest for today. So bago tayo magpunta sa ating i-interviewin natin na special guest natin, itong ating Law of Giving Challenge podcast ay nagsimula sa konsepto ng tinatawag na Law of Giving, kung saan meron tayong batas ng universe na ang sinasaad niya tuwing tayo ay nagbibigay, lalo tayong pinapadalahan ng mas maraming blessings mula sa ating Creator, mula sa ating Source. And of course, that is God. Kaya napakahalaga na matuto tayong magbigay. So in this show, we convert go-getters, yung mga business people na get, trabaho ng trabaho, kayod ng kayod, kita ng kita, to, have a space kung saan pwede silang mag-express ng kanilang giving side. Kung saan tayo naman ay gagawa ng mga projects, kung saan tutulong tayo sa mga kapwa Pilipino natin nationwide. So ito po ang gagawin natin through the Yes to Success Foundation of yours truly, Master JC. So andito na po tayo sa ating episode natin at meron tayong special guest for today. Ito, batang-bata yung ating guest na nag-take ng ating Law of Giving Challenge. At kusa siya nag-volunteer to be our guest for today. So pakinggan natin ang kanyang success story at ano naman ang kanyang magiging big giveaway para sa ating lahat ngayong araw na to. So let's all welcome our entrepreneur for today, our guest, Miss Jury. Miss Jury, welcome sa'yo. Yes, thank you po, Master JC, for having me. So actually, first time ko pong makaka-encounter ng ganitong podcast. So, thank you po na nabigyan ako ng privilege. Alright, so first of all, bago tayo magsimula, let's get to know Miss Jury. What do you do? Hi, my name is Judy Cata Villarde and I'm the CEO of Transy Eyeglasses. Dito po ako lumaki sa Maynila, pero nakapag-aral po ako sa Iloilo. So yung province po namin is Iloilo, sa mother ko. Was that elementary or high school? High school po. High school na, yung nag-Iloilo ka. Nag-start talaga kami na hindi talaga okay yung family namin before, pero yung mother and father ko is nag-strive hard talaga sila para mabigyan kami ng magandang buhay. Mananahi po sila. Yung papa ko po, master cutter. And mananahi. Yes, okay. Yung mama ko po is nananahi po siya. I see. Opo. So talagang tinawid ka nila. Yes po. Alright. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po kami. Grabe, dami. Sipag ng parents Sa pang-apat na asawa. May kapatid po ako sa ama, sa mga unang asawa niya. And then sa mother ko po, 4 po kami. Ako yung panganay. Alright. When you were growing up, was it difficult for you when you were still studying? During that time, kasi bata pa lang ako, nagtitinda-tinda na ako sa sa school namin eh. Ano yung tinitinda-tinda mo? Mga candy, ganyan, kung ano-ano lang. Parang doon na-start na, parang nakahiligan ko na talaga siyang magbenta-benta, ganyan. So parang to supplement yung nabibigay sa'yo ng magulang mo, Opo. ginawa mo is nagbebenta-benta ka ng mga kung ano-ano sa mga classmates? Yes po. Okay, candy, ano pa? Kung ano-ano lang po na maisipan kong itinda. Tapos hanggang sa natuto akong magluto ng pulboron, yan. So ikaw nagbabalot mismo? Yes po, ako po mismo yung nagbabalot. Alright, so kumbaga sa early childhood mo pa lang, meron ka ng mix of a potential entrepreneur, Yes. di ba? After high school, nag-college ka ba? Ano nangyari? Yes po, bali nag-college ako sa Iloilo din. Pero kasi nung marami kasi akong school medyo pasaway kasi ako nung kabataan ko. Ikaw yung mga tamang gimmickera or... Parang something ganun, pero ang nangyari po kasi, nung high school po ako sa Iloilo, parang na-miss ko dito sa Manila. Tapos sabi ko sa mama ko, balik nyo na po ako dyan, ganyan, magpapakabait na ako, ganyan. Tapos binalik nila ako dito, tapos nakailang school na naman ako, ganun. Bakit ka tumatalo ng iba-ibang school? Ano yun, nakikick out ka? Or... Actually, pagbalik ko dito sa Manila ng high school, sa ako nag-aral, public school. Nahuli akong nagsisigarilyo doon. So, parang, natakot na akong pumasok kasi papatawag yung parents. Okay. Opo, so, may mga kumbaga bad behavior. Oo, during that time. Bad conduct. Opo. Kumbaga sa pagiging kabataan. Well,
siguro ngayon, ano yan eh, it's something that, prevalent na rin ngayon, no? Kasi lahat naman may kanya-kanyang katarantaduhan or yun nga po. kalokohan, di ba? Pero yung sa'yo, medyo malaki yung effect kasi because of that, kailangan kang Lumipat na na lumipat, di ba? Opo, para lang... Just to keep up with your bad behavior. Oo, tapos lumipat na naman ako ng private, ganyan. Hanggang sa doon ako graduate. So talaga ikaw yung typical na talagang masasabing pasaway talaga. Opo, pasaway. Pero kahit pasaway naman yon, medyo during that time, kumikita na rin ako ng pera kasi natuto naman akong magbenta ng mga cellphone, ganyan. So talagang meron kang gift for selling. Kasi 14 years old pa nga, pag 14 years old ko, actually, umattend ako ng seminar, soap making, tsaka perfume making. And then, 14 years old ako, nagulat ako, bakit amaze na amaze sa akin yung mga kasabayan ko. Okay, so parang nahanap mo yung passion mo Opo. sa pag-develop ng isang product and then eventually Opo. selling and marketing Parang kung those ano yung products. makita ko po na parang pwedeng pagkakitaan, risk taker din kasi ako eh. Gusto ko siyang subukan. Ganyan. Ayun, Opo. alright. So fast forward tayo. Okay, college, what was your course? HRM po. HRM. Okay, parang malayo yata sa ginagawa mo ngayon. Yun nga po eh. Na involved ka sa mata, no? Sa eyewear. Paano ka napunta naman sa sa full-time na mga ginagawa mo ngayon? Ano pa yung mga nangyari in between? Actually, hindi po ako nakagraduate. Hindi ka nakapagtapos. Hindi po ako nakagraduate ng college. Sa FEU po ako nag-aral. Pero during nag-aaral po ako sa FEU, kasi nagkaroon din kami ng kantin eh. Yes. So, doon ako natutong magluto. Kaya nung nag-college ako sa FEU, napansin ng mga professor ko doon na marunong ako magluto. So, dumating sa point na nilalaban ako sa cooking competition, ganyan. Tapos yung section namin, laging nananalo sa mga other sections. Dahil nga ako yung naging head chef din, ganyan. Okay, magaling ka pala magluto. Pero, okay, matanong ko lang. So, dito parang you had several adventures, di ba? Ng pagnenegosyo. And then, of course, eventually you went into cooking. Parang, parang well-rounded yung nangyari sa'yo, no? So, marami kang na-develop na skill sets along the way. Yes. What opened up the opportunities for you to go into entrepreneurship? Nagsimula ba na dumiretso ka na ng full blast entrepreneur o nagtrabaho ka pa? Actually, nagtrabaho po ako. Pero hindi ko talaga linya siguro yung pagtatrabaho. Talagang business-minded talaga ako, ganyan. Pumunta ako ng Palawan kasi yung naging kaklase ko dati sa Iloilo, nakapangasawa siya doon. So, pumunta ako ng Palawan na ang dala ko lang is pamasahe lang talaga. Pamasahe lang? Yes po. Kinuha ko pa sa pera ng kapatid ko, kaya galit na galit siya sa akin. Nasa biyahe po ako papunta ng Palawan, nasa barko, pinagmumura niya ako. Sabi niya, sana lumumog na daw yung barkong sinasakyan ko. Ganun. Kasi dahil lang gusto kong matry na magtrabaho dun sa Palawan. Okay, so, ganun kahit ka. wala akong pera, talagang So, ginawa parang hala na. Oo, bahala Okay, na. mga parang bahala na ganun. moments natin, di ba? Sige, pumunta ako doon. Bahala na pagdating ko doon. So, you were able to land yourself a job? Yes po. Actually, nagustuhan nga po ako dun ng boss ko eh. Gusto niya akong gawing manager, ganyan. Ano yung trabaho mo doon? Cashier lang po nung umpisa. Tapos nung gusto ko na bumalik ng Maynila kasi parang di talaga para sa akin maging employee. Parang gusto ng boss ko na nagawin akong manager para lang hindi ako bumalik ng Maynila. Pero sabi ko, sige, gusto ko pa rin bumalik. So, bumalik ako dito. So, nag-resign ka? Opo, nag-resign ako. Alright. What prompted you to go back to Manila? Prior to that, nagbi-business na talaga ako eh. So, sabi ko, gusto ko lang matry na magtrabaho. Tapos yun, bumalik ulit ako ng For Manila. experience. Yes, for Alright. experience. Pero nung mindset mo, nung pabalik ka na ng Maynila, ano yung sunod na gusto mong tahakin? Meron ka na bang plano nun? Wala naman po. Pero actually kasi bago ako napunta sa Salamin, kung bakit ako tumigil mag-aral kasi napasok ako ng networking. Kasi actually nung nag-aaral ako sa FEU, yun nga, di ba, nasasali ako sa mga cooking competition, sobrang dami kong pimples during that time. Kumbaga yung confident ko, sobrang baba. Tapos kahit hindi pa naman pandemic, nung lagi ako naka-face mask para nga patakpan yung mukha ko. Okay. So, kaya napunta ako sa networking kasi yung product na yun yung nakatanggal ng pimples ko. Okay, nakatulong sa'yo. Opo. Parang
Madali mo nang naibebenta. Opo, kasi sila na mismo yung lumalapit sa akin eh. Oo, nagtatanong Opo. sa'yo. Wow, that's amazing. So, is that the start of mapunta ka sa ophthalmology area? Opo, kasi nung time na yon, medyo friendly din ako. Marami rin akong kung sino-sinong kaibigan. Actually, yung optometrist na yon, naging girlfriend niya yung friend ko. Kaya na-introduce ako sa kanya. Itong masasabi mo, the first part of your life, ano yung natutunan mo doon? Actually po kasi, naranasan ko na rin kumita ng malaki sa mga ginagawa ko noon. Tapos biglang, alam mo yung parang lumaki yung ulo ko. So hindi ko na, kumbaga na-overwhelm ako sa income, ganyan. Hanggang sa parang nagbago na yung attitude ko, ganon. Tapos biglang lumagapak din ako. So parang ang na-realize ko is, kapag ka umaangat ka, stay low-key ka lang talaga. Alright. Kumbaga wag mong dadalhin sa utak mo yung kapangyarihan ng nabibigay sa'yo ng pera. Okay, that's a Opo. very hard lesson, no? Opo. At hindi lang ikaw ang nakaka-experience yan. Actually, marami, no? Yes po. Especially those who have made their first, nahawak ng malaking pera. Coming from nowhere. Kasi mabata ka pa lang. Opo, Siyempre, yun nga eh. kumikita ka na, di ba? Hindi ko siya na-maximize na hindi ko siya na-protektahan. Kasi nga, kumbaga first time ko eh. So hindi ko alam halos kung saan ko siya ilalagay, ganyan. So, na-overwhelm ka when you say, parang na-mismanage mo. Yes, na-mismanage ko siya. In what way mo siya na-mismanage? Parang wala kang plano? Yes, walang direction talaga. As in, kung saan ko lang siya mailagay, saan ko lang siya ibili, ganyan. Alright, parang sige, bili dito, bili doon, Opo. gastos dito, gastos doon. And how did that feel? Ano yun, parang nagising ka na asa na? Parang Yes, ganun. actually, grabe yung realization ko na parang sa isang igla, parang hindi ko na kayang bumili ng Jollibee. Parang ganon. Wow! Parang ganon kabilis. Parang hindi ko namalaya na wala na pala akong resources, wala na akong pera. Parang ganon. Parang hirap tanggapin na. Parang, yes, ang hirap tanggapin na hindi ko na kayang bumili ng mga gusto kong pagkain. Parang gano'n na sa hirap ng ginawa ko para ma-achieve yung gano'n is biglang wala na lang. Tapos hanggang sa actually, pumasok din ako as nagmamassage. Nag-massage ka pa. Opo, tapos nagkaroon din ako ng sarili kong spa. Wow! So, dami mo pala talagang pinagdaanan, no? Opo. Sige, diretso na natin dito sa success mo because right now, you've set up your own eyewear. What happened there? Nung nakita ko yung ganda ng potential ng salamin, so nag-start kasi ako as online. So nung Okay. in-online ko siya, 2019, nagulat ako na naging exponential talaga yung income. Na pagpasok ng pandemic, yung iba naghihirap, pero ako, namayagpag ako during that time. Just because of selling eyewear? Yes po. Okay. So, from there, after online, finulblas mo na siya into a full-blown business? Hindi pa po siya... Hindi pa kaagad? Hindi pa kaagad. Okay. Ang dami ko pa rin pong pinagdaanan. Alright. Opo. In what way? During that time, yun nga po, na-mismanage ko na naman yung income. Okay, no? pangalawang Opo. beses. Opo. So, parang di mo pa rin natututunan yung Oo, lesson. during that time. Tapos, ang nangyari po nun, actually, yung mga kaibigan ko, sila yung kinuha ko na tagasagot ng page ko nung time na yon. Nagbebenta kami sa online, ganyan. Tapos, ang nangyari po kasi is naisama ko sila dun sa mismong bilihan. Oo, so nalaman nila ngayon. Nalaman nila ngayon kung ano yung nangyayari dito sa salamin. So, ang pinakamasakit sa akin is yung mga kaibigan ko kasi na to is tinuring ko talaga silang parang kapatid ko na rin kasi sabay kaming lumaki, ganyan. Sa konting misunderstanding lang is nagsulo na sila, yung parang ganon. Alright, so parang naging kakompetensya mo pa Yes ngayon. po. Tapos, ang dami ko naririnig dun sa, syempre, magkababata kami, na parang gusto na nila akong pabagsakin, yung ganon. Na may times na masakit sa akin kasi tinuring ko silang hindi iba eh. Minahal ko sila na talagang totoong parang kapatid ko na rin. Tapos yung tita ko nga dati, nagkiselos nga siya dun sa mga best friend ko na yun. Kasi pag pumunta ako sa lugar namin, mas pinipili ko pa silang bigyan ng pasalubong. Okay. Kaysa sa... Nagkaroon ka naman ng issue na parang na-traidor ka, di ba? Opo, traidor. Oo, kumbaga nasaksak ka pa talikod eh, di ba? Parang ganun yung nangyari. Paano mo natawid yun? Nung nag-lift yung lockdown, dun ko nakita yung hirap na ulit eh. Kasi noong 2019, hindi pa naman ganun kahirap magbenta sa online.
Pero nung nag-lift yung lockdown, dun na po nagbago yung laro. Kasi syempre, naging aware na po, nagbago na po yung behavior ng tao. Nakakalabas na, nakaka-access na rin sila sa mga ibang mga physical stores, di Yes ba? po. Hindi. Tsaka, yung behavior po kasi ng tao is mas gusto na nilang umorder online. So, dahil nga po naging aware yung mga tao, lalo na yung mga business owners, so, ang dami na rin pong nag-online. Okay. Parang competition started rising. Opo. Okay. Yes po. So ako naman, dahil naranasan kong kumita ng malaki sa online, so alam kong possible pa rin siya. Ako kasi ngayon sa clinic ko, pinuposition ko talaga siya as pang-solve ng problem. Kumbaga pag kami pumupunta sa clinic, pag nagtanong sila ng presyo, hindi ko muna kaagad sinasagot. Gusto ko munang alamin kung ano yung lifestyle nila para... Ano yung talagang need Yes. bago mo bigyan ng Opo. tamang tamang eyewear. I heard you just recently put up a physical store now, tama? Yes po. Alright. What prompted you na from online tapos parang nag-offline ka? Actually, nakapag-put up po ako ng optical clinic kasi dahil po sa AI. When you say AI, we're talking about artificial intelligence technology. Yes Am I po. right? Yes Okay. po. So, 2019, lakas siya. And then, 2022, wala, humina yung sales. Paano mo ito nalaman at ano mo nagamit ito or na-utilize ang AI para makatulong sa pagbangon muli ng optical shop mo? Humina kasi siya nung 2022 na. So, since 2022 hanggang 2023, as in wala na talagang halos income. So, ang tagal ko talagang nag-struggle as walang-wala during that time. Parang nag-give up na ako sa buhay, ganyan. Tapos, syempre dahil hindi nga po ako sanay maging empleyado, so nahihirapan ako at naiinggit na ako to the point na naiinggit na ako sa mga empleyado na sila meron silang sure na income samantalang ako wala. Talagang naghahanap ako ng ways para mapalakas ko ulit yung income ko dito sa salamin. So, pagandahan na ng posting, ganyan. So, parang tingin ko, yun yung luck or yun yung problem ko. Kasi noong 2019, kahit hindi naman ganun kaganda yung edit ko or picturean ko lang siya, may mga bumibili. Ganyan. Ngayon, it's yung Hindi na. the old ways are not working anymore. Yes, hindi na siya applicable. So parang, okay, kailangan kong mag-adapt, ganyan. So, yun. Nung nagtanong ako kung magkano yung services para lang magkaroon ako ng maayos na online presence ulit, kasi nga nakita ko na yung power ng online eh. Nagulat ako kasi ang mahal ng singil sa akin. Doon pa lang sa photoshoot, 100 pieces na eyeglasses ang isi-shoot nila, 80,000 na kaagad. Wow! Which is wala akong ganung pera. Try ko naman editing, iraran nila ng ads. Basta, kumbaga, sila lahat yung bahala sa social media ko. Umabot ng mga 50,000+ naman yung singil sa akin every month. So, hindi ko rin kaya. So, ang inisip ko, sabi ko, what if aralin ko na lang pala? Ang laki pala ng kita doon. So, na-imagine ko, sabi ko, what if kaya ko rin mag-provide ng ganung services? So, syempre nga, dahil nga mahilig akong mag-test din ng kung ano-ano, ang ginawa ko sa mga kapatid ko, yung isa kong kapatid na lalaki sana, siya sana yung gusto kong paturuan. Mag-e-invest ako, magbabayad ako ng mga courses. Kaso lang, nung kinausap ko siya, ang dami niyang reklamo. So parang sabi ko, hindi kami magiging okay neto. Yung 14 years old ko during that time na kapatid, si John Joseph, nakita ko siya naglalaro sa makina ng mama namin. Tapos bigla ko lang siya nilapitan. Sabi ko, Jay, sabi ko, enroll kaya kita. Sabi kong ganun. Kasi pwede tayong kumita dito eh. During that time, mahina na rin yung kita ng ng tailoring namin. So talagang hirap na rin talaga kami. So sabi niya, sige, doon na nag-start na, kumbaga, bago kami nag-AI, parang nandun muna kami sa mga manual. Okay. Opo, naranasan muna namin mag-manual, ganyan. Yun na, syempre, dahil naranasan namin yung manual, para yung kapatid ko matapos mag-edit, it takes isang video 2 days. Ay, totoo yan. 2 days. Kami, di ba? Because we have a lot of Yes. content. Grabe, di ba? Grabe. And then during that time, ang unang na-introduce sa akin na AI is ChatGPT. 2023 po. Oh yes, of course, lumabas ang first Unang AI. launch ng ng Okay. ChatGPT yan. And then nung nagamit ko siya sa script writing kasi kapag gumawa ka ng video, magkakaiba yung bayad eh. Magkakaiba yung bayad ng script writing, editing, shoot, kumbaga magkakahiwalay siya. So sa ChatGPT, nung natutunan namin siya, nakatipid kami ng time sa script writing, kung paano niya pagdudugtong-dugtongin yung video, ganyan. So from there, dun ko na nakita yung potential ng AI. Tapos, ang ginagawa ko during that time, kinakausap ko rin yung AI na parang tao, na parang mentor ko.
Sabi ko, kung ganito yung gagawin ko, magbablog ako, ipopromote ko muna yung ibang business para kumita muna ako at yung funds is magamit ko para dito. Sabi kong ganon. Ano yung pwedeng mangyari? Kasi ngayon, nagpo-post ako, walang views sabi kong ganon. Tapos sabi ng AI, sabi niya, eventually, kung gagawin mo siya lagi, tatatak ka sa isip ng mga tao, magkakaroon ka sa kanila ng memory imprints, ganyan. Kasi ang goal ng marketing is hindi naman bumenta ka agad. Magkaroon ka muna ng trust, yung tao sa'yo. You build yourself as a Yes. brand. You build your products as brand names. Yeah, Yes. that's true. So, branding. It's yes. very, very important. Opo. So, sobrang laki talaga ng tulong sa akin ng ChatGPT kasi siya yung kinakausap ko. So, yan yung mga first steps mo into AI. exploring AI. Yes po. Tapos, habang ginagamit ko siya, talagang naa-amaze ako sa mga kaya niyang gawin. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Kung ngayon yung kapatid ko, naawa ko sa kanya kasi paiba-iba din yung takbo ng inaaral niya. Kumbaga, aralin mo to, aralin mo yan. Wala siyang, wala siyang reklamo. Pero medyo nahirapan din ako sa kanya nung umpisa kasi, syempre, Gen Z, di ba? Tayo rin yung inaasahan ng parents natin Kailan mo na nakita na parang eto na yung solusyon? Ang mahal photoshoot ng product. So which is sa AI, pipicturan ko lang yung salamin tapos si ChatGPT, pero hindi pa ganun kaganda yung gawa niya, pero at least kaya na niyang gumawa ng posters. Okay, so marang instant na niya nagagawa. Instant na. So sabi ko, laking tipid. Nag-offer na rin kami ng services sa ibang tao, ganyan, using AI. Yung marketing materials and videos na nagagawa mo gamit ang AI, they became parang very easy for you to produce without the necessary cost. Nakatulong po siya ng malaki. Na-optimize niya po yung dating manual work na ginagawa namin Dahan-dahan ng nabalik Yes yung po. lakas ng pagbebenta mo. Which sabi mo nga, eventually, dahil lumakas na, nakapagtayo ka pa ngayon ng physical store, Yes physical po. clinic. Opo. After mo itong na-discover yung power ng AI at ginamit mo sa sarili mong negosyo para hindi lang maibalik yung lakas, talagang ma-scale mo pa siya into you have your first physical branch. Nakita ko yung power ng AI na marami siyang pwedeng masagasaan, na pwedeng mawalan ng trabaho. Kaya, kumbaga sabi ko, actually, dumiretso na ako as pagiging AI mentor na agad. Inatrack ko na kaagad na, okay, magiging AI mentor tayo. Yun na yung sinabi ko sa kapatid ko. Na sabi ko, yung aaralin natin is yung pinakamahihirap na kaagad. So you had a vision of parang building yourself and your brother as a go-to expert sa AI dito sa Philippines. Yes po. Iyon yung kumbaga naging direction nyo ng dalawa. Opo. That being said, ang nangyari ngayon, you started talagang going full blast into in-depth na pag-aaral ng AI. Yes po. Kasi nung unti-unti nang bumabalik yung sales ko sa salamin, lahat ng kita is ine-invest ko naman sa pagbabayad na sa mga paid courses. Tapos, So parang nire-invest mo to expand your knowledge and wisdom sa AI. yes po. Pero more of sa kapatid ko talaga. Siguro kung ako yan, siyempre ako, nasa, alam mo na edad ko, di ba? Parang masasabi din natin na parang mas mabilis yung adoption power ng mga youngsters natin, Yes po. for this kind of technology. Pag-usapan natin ngayon, sige, now that you've invested a lot of time, effort, money to, getting you and your brother to become experts in AI, paano ito makakatulong sa lahat ng mga negosyante sa Pilipinas? Nowadays po kasi, para magkaroon ka talaga ng online presence, sobrang mahal po talagang mag-maintain. Business yan yung bawat platform So, yung product niya is yung content. Na pinoproduce ng mga content creators. Kaya nagbabayad yung bawat platform sa mga content creators. So ngayon, hindi na lang basta yung mga business owners din yung kalaban mo. Kumbaga, mas ipupush nila yung content mo dun sa mga mas nagkaka-interest dun sa contents. Ito pa po yung pinakamalaking problem ngayon. Since pabago-bago po ang behavior ng bawat tao, nagbabago din po yung algorithm every time. Yes, napansin ko nga sa Facebook, Yes. lalo na palit ng Yes po. algorithm. And paiksi din ang attention span ng mga tao, di ba? Yes po. So, ibig sabihin, mas lalong napakahirap pong mag-maintain ng online presence ngayon sa social media. So, sa ibang bansa kasi, mas mabilis sila doon. And actually, nag-uumpisa na po talagang mag-mass unemployment yung mga taga-ibang bansa, which is dito sa Philippines, possible na mangyari siya. Hindi po sa tinatakot ko talaga yung karamihan, pero pwede niyang i-amplify na mas mabilis kang
umangat, pwede rin niyang i-amplify kung mali yung Na structure maiwan mo. ka. Maiwan ka at the same time na kung mali yung workflow na nagawa mo is bumagsak ka din. With the kind of expertise that you have built, you have something to share na gamit ang AI ay pwede silang maging to turn the bad news which is happening right now. AI is changing the entire business landscape. Yeah, yung mga, let's say, may nanonood ngayon na negosyante, paano ko ba mapapakinabangan yan? Ano yung pwede mong maitulong sa kanila? Sa sobrang hirap ng makakuha ng attention ngayon is kailangan mo talagang mag-massive gumawa ng creatives. Na which is kung gagawin mo siya ng manual effort, it takes you weeks. Pero because of AI, lalo na kung magagawa mo siya ng automation, talagang from the script, from the creatives, editing, hanggang sa posting, AI na lahat. What will take you weeks and months to accomplish in the use of traditional editing and also creative execution, dito ma-execute mo literally in minutes or maybe a couple of hours? Para makagawa ka ng halos kahit 100 na Videos. videos or contents, Creatives, yes po. It only takes 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Grabe, layo nun So talagang ganun kalupit ang power ng AI ngayon. Yes. Dalawa yung pinoprovide mo. One is education, di Yes ba? po. But is it possible that can they like outsource the AI production of these creative materials, mga kailangan nila, to you as their consultant as well? Yes, actually, kami, nung nag-launch kami ng Facebook page namin para magturo ng AI, sobrang dami kaagad ng nag-enroll. So, halos almost 1,000 students kami. And then, from there, nakita namin yung discrepancy. Nahirapan talagang makasabay. Nung nando na, hindi naman nila talagang isinasabuhay. Kaya nung nagturo kami, medyo nahirapan din kaming i-adjust na maging beginner-friendly siya. Kasi nga, yung alam namin sa AI is halos kaya na namin pagganahin yung computer nyo ng entirely AI na lang yung nagko-command. So, everything talagang halos hands-off ka na. Basta ma-set up mo lang siya. Ganun na siya. Gusto ko yung sinasabi mo, at least pabakasyon-bakasyon na lang ako sa Yes, beach, exactly. di ba? Pwede na ako magpahinga. Kasi ang mga business owner po is natatali talaga sila sa negosyo nila. Na which is yun po yung sinosolve namin. Gusto ko yan, yung sinasabi mo, kasi napaka-stressful no? Opo. And what you're saying is here, everything can be fully automated now. With less manpower, right? Would you like to say, paano nila pwede kang ma-reach? Both if they want to, avail classes from you and also your new business as an AI consultant. So, i-follow nyo lang po kami dito sa page namin sa Transy Eyeglasses. And pwede nyo rin pong i-follow yung page namin sa AI Learnings Mastery. So, sa mga gusto pong matuto dyan about AI, so dito po kayo pwedeng mag-message. So, actually, dito po is AI na po yung kumakausap sa inyo. Yung experience po ng customer namin ngayon is simula dun sa inquiries hanggang sa maging sale siya, AI na po yung gumagawa. Wow, amazing. Kumbaga, talagang isinasabuhay mo yung tinuturo mo, no? Yes po. Alright, now, andito tayo sa dulo ng ating programa and syempre, kaya nag-responde ka sa aking Law of Giving Challenge and ang inaantay syempre ng lahat ng mga viewers natin is your big giveaway dito sa guesting mo. Alright, would you like to announce ano yung ipapamigay? Siguro doon muna tayo sa mga nanonood ngayon. So, mabibigay ako as owner of the Transy Eyeglasses. So, alam ko naman na, lalo na sa mga working student dyan and yung mga virtual assistant na lagi po kayong nakababad sa computers, halos 8 hours. So, mamimigay po ako ng 30 eyeglasses and free check-up. So, visit lang po kayo sa clinic namin sa QQ Mall, Quiapo, Manila. Ando doon po yung Transy Eyeglasses. So, mamimigay ako sa mga viewers natin ng 30 eyeglasses. Yan, exciting yan. Yung mga eyeglasses na yan, yung sinasabi mo sa akin na meron ng blue light protection. Yes po. Perfect, kahit mga estudyante pwede niyan. Kasi kahit hindi malabo mata mo, importante, protected ka. Kasi lagi na tayo nakababad Yes. sa mga gadgets. Kaya hindi natin maiwasan, di ba? Kung lalabo talaga yung mata mo, nakakahilo pa. Ayan, so, paano kayo pwedeng manalo, no? So, ang gawin nyo lang po, napakadali. I-like, follow, at i-share nyo ito ating broadcast. And of course, mag-comment kayo. After nyong mapanood ito, meron tayong scheduled date and we will conduct a raffle sa lahat ng mga nanonood ngayon na gumawa ng ating mechanics. And of course, you will be entitled to win 30, no? Grabe! 30
na libreng eyeglasses, courtesy of course ng guest natin. Ngayon po, si Miss Jury ay nag-opt to actually donate, no? Sa Yes to Success Foundation. Ano yung i-donate natin? So magdo-donate po ako, yung company namin, ng 100,000 pesos sa Yes to Success Foundation ni Master JC. At para magtuloy-tuloy po yung kanyang programa, no? Kasi actually nakasama rin po ako sa unang programa niya na gano'n, and na-realize ko na talagang napakagandang ganito yung mangyari sa community, na matuto rin tayo talagang yung law of giving. So ako, I want to give back to the people, so makatulong, and lalo na magkaroon man lang ako ng parte dun sa ginagawang law of giving ni Master JC, no? Ito, tatanggapin namin with open arms sa ating foundation, and of course, i-redirect natin yan to help para sa ating susunod na outreach natin. Ayan, tanggapin natin. Alright, dito po, no, sa Yes to Success Foundation, ang ating 100,000 na donation ng ating guest natin, ni Miss Jury, and of course, her company, para tayo po ay tulong pa sa maraming mga kapwa Pilipino natin. So, thank you very much, Miss Jury. Maraming salamat. Master JC. And actually, kasama ka naman namin sa pag-ikot natin, sa pagbigay Yes. natin yan. So, we will use that funds, alright, wisely para marami tayong mapasaya at matulungan. To end lang our program, okay, let me just end with some takeaways, no, from my interview. Unang takeaway ko kay Miss Jury, alright, number one, ito yung parang nakita kong lesson na pwede nyo maiuwi. Na-mention niya, no, na nung bata siya ay she was pasaway, ang dami niyang tinay. It's not bad to explore. Alright? Habang bata tayo, yung mga iba-ibang avenues, kasi hindi pa natin talaga matatanto kagad, no? Yung ating mission or saan ba talaga nakadirect yung buhay natin. And as you move forward, no? Magkakaroon ka ng mistakes along the way, corrections in behavior, i-welcome mo lang, no? Surrender to the universe, di ba? Huwag mong labanan. The entire universe, remember, is conspiring always to your favor. So, always give thanks sa lahat ng nangyayari. And then, pangalawa, nakita ko naman nung middle part ng kwento mo, isa sa mga na natutunan ko sa iyo ngayon, alright? Meron siyang sinabi dito na sometimes when we do business, di ba, we hit our first level of success, pero remember, you have to really be a good steward of money. Kasi hindi porket marami kang kinita, di ba? Pag na-mismanage mo yan, wala kang disiplina, di mo pa alam talaga kung anong gagawin mo sa perang malaki, baka pagising mo, sabi mo nga, ni Jollibee, di ka na makakain, di ba? And that happens to so many people. So make sure, okay, you start finding ways to learn money management and financial literacy. Napakahalaga sa pagiging isang negosyante. As a person na magkaroon ka ng asset base mo, hindi puro liabilities lang. And lastly, dun sa last part, one move, alright? Akala mo ito na yung negosyo, pero marirealize mo, meron pa pala minsan na mas malaki pa na parating. And that is the time when your true mission unfolds. And ang nakita ko sa'yo, parang binuksan ng universe yung mission mo na akala mo salamin. Di ba? Pero ngayon, yung mata mo, lalong binuksan to the bigger power of AI technology, na you will be able to serve not just the people who need glasses, but this time, pati yung mga negosyante all over the Philippines and maybe later on, all over the world, na yung mga negosyo nila ay matulungan mo by giving them education and proper guidance in the power of AI. So, ayan po, no? So, sa mga nanonood ngayon, alright, wag kayong papaiwan. Di ba? Nasa age of AI na tayo. It's either you adapt, lagi ko nga sinasabi, when you do not innovate, your business will evaporate. Yeah. Di ba? Yan yung totoo eh. So, pakinggan natin yung magandang mensahe ni Miss Jury. And again, congratulations to the success of your business. And of course, we are very grateful for your taking the challenge, okay, to give dito sa ating program. Kumbaga, yung success story mo, lalo mong pinakita na you are true success kasi hindi ka lang naging successful, ngayon, nagbigay ka pa. Alright, would you like to
challenge yung mga nanonood ngayon para sila naman ang maging next challenger natin sa ating Law of Giving podcast. So I'm encouraging lahat ng business owners na subukan yung tanggapin yung challenge ng giving kasi lalo na sa crisis natin ngayon, no? So napaka-powerful ng ginagawang movement ngayon ni Master JC na tumutulong sa mga tao. So which is tayo naman na business owners, so kumikita naman tayo, so why not naman na mag-give back din tayo at tumulong din at mag-contribute ng kinikita natin at marami tayong mabless, di ba? Yan. So guys, ito, a sneak preview of our latest outreach program ng Yes to Success Foundation. Panoorin nyo. I'm very, I'm proud sa ginawa mo. And of course, kayo rin ang mga nanonood. Ayan, are you ready to take this challenge? Abangan nyo po yung mga susunod na mga outreach programs natin. So in this episode, hanggang dito na lang kami ni Miss Jury. Always say yes to success!